It is 4 p.m. We're bringing developing news and the stories behind headlines. This is Historic on the Story Conference. I'm Ed Lingao. The headlines at this are: former Supreme Court Associate Justice Andres Reyes is now head of the Independent Commission for Infrastructure, or the ICI, which will investigate anomalous flood control and other state-funded projects. President Marcos is vouching for the credibility and competence of Reyes, along with members of the ICI, former Public Works Secretary Babe Singson, and SGV Country Managing Partner Rosana Fajardo. Baguio City Mayor Benjamin Magalong is special advisor to the fact-finding body. Justice Andy Reyes will be the chairperson of the ICI. He was a presiding judge of the Court of Appeals before. He has been a jurist for a very, very long time with a very good record of honesty and fairness, and a good record of being able to find justice for those who have been victimized. Investigador naman talaga si Mayor Benji. Kung maalala ninyo, he was the one who wrote, as CIDG head, he was the one who wrote the seminal report on the Mama Sapano incident. And that was immediately, that gave me, that's when I came to know of him and saw that he has integrity. And then again, when I went to Baguio, meron na siyang, being a good investigator, he had a very, very detailed, very good report already. So he's been working on this for a while. So marami siyang mako-contribute. The Independent Commission for Infrastructure will have sweeping powers and will be able to conduct hearings, take testimony, and gather, review, and evaluate evidence. The ICI can also issue subpoenas for the attendance of witnesses and the production of documents. The investigating panel, however, is not empowered to hold individuals in contempt. The president says this is because the ICI is not a prosecutorial body. Marcos adds no one will be spared from the commission's probe. Well, there's only one way to do it, isn't there? They will not be spared. All right. Anybody will say, hindi, wala tayong kinikilingan, wala tayong tinutulungan. Wala namang maniniwala sa'yo hanggat gawin mo eh. So, gagawin namin. That's what we wanted to do. Remove it from politics. Don't politicize this. It's simple numbers dito. Simple lang to. Magkano ang ninakaw na pera ng mga balasubas na ito? That's what we need to know. That's what we need to fix. Meantime, President Marcos also supports the planned protest for September 21st, the same day his father declared martial law in 1972. If I wasn't president, I might be out in the streets with them. So, you know, of course, they are enraged. Of course, they're angry. I'm angry. We should all be angry because what's happening is not right. So, yes, express it. You come, you make your feelings known to these people and make them answerable for the wrongdoings that they have done. Palaman ninyo ang sentimento, palaman ninyo kung paano nila kayo sinaktan, kung paano kayo ninakawan nitong mga ito. Palaman ninyo sa kanila, sigawan ninyo, lahat, gawin ninyo, mag-demonstrate. Just keep it peaceful. Kasi pagka hindi na peaceful. And here are the other stories we're watching this Monday, September 15. Former DPWH Assistant District Engineer Bryce Erickson Hernandez, Construction Section Chief JP Mendoza, and Accountant Juanito Mendoza have been formally dismissed. According to the Public Works Department, they were found guilty of grave misconduct, gross neglect of duty, and other offenses. The penalty includes perpetual disqualification from public office. Hernandez currently detained at the Senate for contempt charges.
The Armed Forces of the Philippines has placed all units on red alert as protests intensify over alleged corruption in the flood control projects. Military spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla says the alert, in effect since September 12, ensures that more personnel are on standby and all leaves are suspended. Larger rallies are planned on September 21, Sunday, at Luneta in the morning and the People Power Monument in the afternoon. And Davao City Acting Mayor Baste Duterte has filed a formal complaint before the Office of the Ombudsman against several cabinet officials. Among these are Interior Secretary John Vic Remulla, Defense Secretary Gilbert Chidoro, and Justice Secretary Boying Remulla. The complaint stems from alleged crimes of kidnapping, arbitrary detention, and other offenses linked to former President Duterte's turnover to the International Criminal Court in March. The older Duterte is facing crimes against humanity charges before the ICC. And joining us today is Storcon's resident political heckler, Tito Rol Llamas. Happy Monday! Happy Monday! Mukhang wala yung principal natin. Oh, yung principal natin, busy-busy. Wala naman sa kuweba. Wala. Lumabas siya ng kuweba ngayon. Parang paniki ba yan? Shangri-La yata siya. Shangri-La nga yan. Yung isang... also joining us today is ano... mamaya ka na. Is Ami Pamintuan from the Philippine Star. Hi, Ami. Hi, everybody. Ami. Happy Monday. Happy Monday. Tinitingnan ko yung nandyan sa inyo kung akala ko AI ang dekorasyon yung yan eh. Hindi siya AI, oh. 200. Dadalhin ba yan sa rally? Dadalhin ba yan sa rally? 250 pesos yan. 250 pesos. Ba't naging 250? 200 lang yan. Ikaw pinatuloy mo agad. Hindi, ako meron eh. Grabe may ganyan ko. ako eh. 25% kagad ang patong, oh. Grabe yung tongpats niyo. May ganyan ako, yakap-yakap ko sa gabi. Bakit 250? Oo. Pakita mo, doon sa ako natin, doon sa ating grupo, nandun yung yakap-yakap ko yan. Bakit ka Hindi, 250? unan ba yan? Unan. Yung ano? Unan ba yan? Hindi siya baguma. Unan yan. Unan. Unan, Oo. Kamukha ni Manny Mugato. Nawala ako. Nawala si Ami tuloy. Ayan, oh. Kapanood ba, Ami, yung press con ni Presidente? Oh. Ha? Yung press con niya? Yung mga yung mga bit, hindi tuloy-tuloy eh. Pero interesting, Express yourself. Sino ba yung mga kwan? Sino yung mga balasubas? No, ako, marami akong kilalang balasubas eh. Pero Presidente ang gumamit ng salitang balasubas eh. Actually, to me, what's interesting is is the deflection na kung nila Presidente, kasama siya sa September 21. Ikaw ba kasama ka? Pero bakit ito yung question can the President simply say na parang grabe kayo but these are his people Pero hindi deflection yung ginagawa niya, co-optation. Kino-co-opt niya yung September 21. Iba yung deflection No? Ang sinasabi niya, kung ako hindi Presidente, kasama ako dyan. Diba? Kasama ako dyan. Ibig sabihin, nakikiisa siya. Nakikiisa, basta lang September 21. Nakikiisa siya. Actually, may debate dati dyan dahil yung ibang mga military officers na kasama dyan sa protesta, ayaw nila ng September 21. Dahil sa September 21, dahil martial law. No? Siyempre, marami sa mga general na yan. Kasama dun sa... Dati, kasama sa martial law, di ba? Kaya ayaw nila. Pero ang gusto ng simbahan, gusto ng ibang mga civil society, hindi, September 21. Yun yung mga mga behind the scenes. That's interesting, ito yung grupo ng mga retired military officers. Yes. Ito ba yung anim? Yes. Oo. These are high-ranking retired, of course. Retired na. Dating chief of staff. Mga Armed Forces chief of staff, yung mga miyembro niya. Nung panahon yun, mga tiniente sila noon, tsaka kapitan. Malamang. Mga first loot yan. So sila yung mga bala. Kahit naman si Ping Lacson noon. Si Ping Lacson, Metrocom Metrocom yan. Metrocom nung panahon niya. Nag-MSC siya, di ba? Metrocom yun. Tapos, ang sabi niya? Yan ba yung express yourself nyo, yung buhaya? Wala kahulugan yan. Walang kahulugan yan. Akala ko lang kasi akala ko lonely ako ngayon dahil wala si principal Wala si principal. Kaya tapos baka malitan naman to gumapang ibig sabihin yan ang kapalit ni principal. Kayo talaga? Sagot kayo kung lang yan. Gumapang yan. Ukay yan
Oh, Sa ukay. may mga nagtatanong sa viewers natin saan daw nabibili Sa to. ukay. Saan daw nabibili? Yung ganyan ko ukay. Grabe ka ng ukay. Hindi ukay. May ukay na ganyan. Ukay tapos 250. Kaya Mahal nga, naman. kaya 250. Ba't tumas ang presyo sa ukay? Wala namang binibenta ganyan sa SM eh. Hindi. Ako yan Sa eh. Toy Kingdom eh. Wala nga. Walang ganyan sa Toy Kingdom. Tingin mo sa ko nabili. Wala. Ukay yan, ukay. Oo. Online. Hindi, Baka Toy online. Kingdom Wala akong to. nakikitang ganyan sa ukay. Toy Kingdom to. Online. Marunong pa kayo. Okay, Hindi bumili. ba yung yung balasubos, ibig sabihin yung hindi nagbabayad? Yung walang Yan hiya. ang ibig sabihin actually nun sa Tagalog. Saka yung walang hiya. Yung walang hiya. Mga ganon. Ah. Oo. Isang mas masamang term, isang masamang version ng walang hiya. Yung balasubas. Oo. Di ba? Ikaw, sa 21, saan ka? Sa umaga o sa hapon o pareho? Hindi ako mahilig sa mga ganyan. Ikaw lang nag-organize. Walang ganyan. Mga political na ganyan. Hindi ko hilig yan. Siya lang yung organizer. Siya lang ang organizer. Dito lang ako sa StoryCon. Dito lang ako. Gusto ba sabihin ko yung mga pinagagawa mo dati at nadadawit ako? Oo. Baka sakaling madulas ako dyan dahil pupunta ako sa sa Mamunlok. Sa Mamunlok, Quezon Avenue. Oh. Tapos pagbusog na ako, gusto ko maglakad sa Quezon Luneta. Avenue, ah. Di ba? Pagbusog ka na, gusto mo magluneta eh. Alam mo, kung magluluneta ka, doon ka magpamunlok sa Quiapo. Mas malakit ang kwan nun, sahig. Oo. Kaya nga, mas malasa yung kami doon. Sa Quezon Avenue, hindi ganun kalagkit. Mas bagay sa Quezon Avenue. Pero meron sa Quiapo eh. Meron. Pero mas marumi. Kaya mas malasa. Mas marumi. Kaya mas masarap yun. Oo, di ba? Mas malaki yung Quezon Avenue eh. Oo, mas malaki Diba? Quezon Mas Avenue. malaki Quezon Avenue. Yan. Saka ano mas mabaho? Hindi ka lang nga papansinin ng mga ng mga waiter. Kaway ka lang kaway. Kaway ka ng taway, hindi ka pinapansin eh. Parang kasama yun sa sa job description eh. Mas ignore Dead ba eh. Pero ngayon, kung na lang siya talaga. Siopaw at saka mami. Dati marami pa yan eh. Mami siopaw. May mga fried chicken, may mga noodles, may mga Hindi lumpiang na namin Shanghai. naabot siya ni Ed. Paborito ko dyan, lumpiang Shanghai eh. Pero wala na ngayon eh. Wala na eh. Alam mo, napansin ko rin isang... Kinikwento sa akin yan ni Dodong Numenso, presidente ng UP, na pumanaw na. Kung sila yung mga estudyante, si Mamunlok mismo, pinapakita niya paano gumawa ng noodles. Tapos may hawak siya na espada. Oh? I-eat siya niyang gano'n. Tapos kinakat niya. Cold noodle yan, cold noodle. Ganon. Nabutan pa nila nung buhay si Kwan eh. Nung buhay si Mamunlok. Pero alam mo, amin, nagtatawa si Mamunlok kasi minsan kami kumain ni Mogs doon. Walang ibang putahe masyado, di ba? Dati marami. Dati, pero ngayon dalawa na lang. Ngayon, Yun na lang. mami na lang. At saka siomay. Tsaka siomay. Oo. For some Mami, reason, siopaw, siomay. considering na dadalaw lang ata yung putahe na, for some reason, ang tagal dumating ng order. Teka, alis mo na ako. Nagugutom na ako eh. Ang tagal dumating ng order. alis na ako. Uy, nakakabli ka ba dyan eh? Matagal dumating ang order mo, bagamat yun lang naman ang luto nila. Tapos, isasabawan mo na naman yung noodles. Classic yun eh. Habang naglalakad ka, dumidikit-dikit yung sapatos mo sa sahig. Para may iwan yung swelas. Oo. Didikit-dikit, di ba? Nagre-remis. Ay, teka, bago malimutan. Pasensya na. Pero may mga pare nagpapabati eh. Aba? Mula sa Don Bosco Batolao Retreat House. Aba, parang podcast to. Ang kaklasiko si Father Drans Nolasco, kaklase sa seminaryo. Si dating Father Toto seminarista Serrada. yan eh. Si Father Tuy Hizon. Nanonood sila araw-araw. Itong mga parin to lang Ba't magbasa. ba't yung mga kabatch mo naging pare? Ba't ikaw hindi? Madasal naman ako Oo nga. Wait naman ako di ba, Father? Ba't to eh? Seminarista to eh. Mas seminarista to si Drop out Ed yan, eh. drop out. Pero, kwan. Seminarium drop out. Oo. Kick out. Maniwala ka, araw-araw Kick out niniwala pala, sila. seminarium, expelled. Kick out. Oo. Ay, teka. Expelled. Ronald, let's listen sa Senado at may ganap yun. Tsaka may kumakalat kasi chismis colleagues, na i-out daw eh. But let me just try to explain some of the points that were raised. That, to me, and that is my opinion, inaccurate yung mga intindi or inaccurate yung perception in these interviews that the media has been conducting with me. Ang totoo nga yan, dami ko pa nga iniiwasan na interview eh. Kukunti pa nga yun eh. Pero whenever I am asked, I come out with my opinion. You don't like my opinion, but you have to respect it. In much the same way as I respect your opinion, whatever it is. No, but when it comes to the issue of legal,
there are rules to follow. So let me start with what the minority leader said as far as the Blue Ribbon Committee is concerned and the order. Malinaw sa rules natin a witness cited in contempt may be ordered by detained in such a place as may be designated by the committee alone or, andun yung or with the concurrence of the Senate President by either one detention order. So it's the Senate President has the power to do that. Ngayon, nung binibigay sa akin binigay sa akin yung sulat para i-recommend yung witness protection program ng mga Diskayas, ang feeling ko incomplete ang usapan at narinig ko ito kay Secretary of Justice. Kailangan tell all, hindi tell half. Di ba? Ang mga binabanggit, 2022 to 2025 sila number one contractor 2016 to 2022 Ba't wala doon ang kwento? Di ba? So, you cannot blame me if I do not want to immediately do that. No? And then I know for a fact, as I said in the media, I know that there is a possibility that we will change the leadership the following day. All right. Now, let me continue with some of the opinions that were aired. Well, of course, yung nabanggit kanina ni Senator De La Rosa, pasensya na, baka nabigla ako at nagamit ko yung salitang gimmick, ano? Pero it could had been a wrong word that I should not have used, no? Pwede kasing opinion yun, sapagkat yung public ang madalas kong marinig na sinagsasabi nun eh. Ano? Now, as far as I'm concerned, there's nothing illegal or out of the rules that we have done. My opinion, as aired, kung hindi nyo nagustuhan, pagpasensya nyo ako. Kung hindi nyo nagustuhan yung mga sinabi ko, na opinion ko. Pero I never mentioned names. When I said, baka na-edit, tama yung sinabi ni Senator Pangilinan. Iba yung thinking eh. Bakit iisipin nyo kagad na pinapa-edit ko yung affidavit? Hindi ba? Hindi eh. So, and when I say those things, you should not feel alluded to. Wala naman akong binanggit na pangalan eh. Di ba? And then yung tinatanong, binanggit yung tungkol sa the Blue Ribbon being a lawyer, does not have anything to do with Senator Marcoleta. It was a question by the public. It was a question even by Secretary Claire Castro or Attorney Claire Castro. The question was, di ba kailangan abogado yun? So that was asked of me. And I said, no. Nothing in the rules says so. Wala naman talaga eh. As a matter of fact, we elected Sani Alvarez as Blue Ribbon Chairman for 2 years. And he is not a lawyer. Binagdebatihan na namin nila Neptali Gonzales yan, saka nila Ernie Maceda yan, matagal na. Ano? No. He's never a lawyer. Sani Alvarez was not a lawyer. Oh, we even debated about it. No, I am very sure, 100%. Oh. Anyway, so again, no, wala akong binabanggit na gano'n. You should not feel alluded to when I say na ang mga... Kasi, at tinatanong nila, hindi naman daw abogado Senator Lacson. Magaling na investigador eh. Di ba? Talo niya ng karaniwang abogado. Hindi ko sinabi si Senator Marcoleta, abogado na yun o sino pang abogado. I never mentioned any name. I was saying, napakadaming abogado sa Pilipinas, libo-libo. So a lawyer who was not well-versed in investigation, mas gusto ko na yung investigador. That was my point. Ano ba? Why will you feel alluded to, Mr. President, if I did not mention your name? Di ba? Now, again, as far as the rules are concerned, the Senate President has the power to order his transfer, especially in this case, na I asked the chairman of the Blue Ribbon Committee
after they sent a letter. And it was done in court. It was done in the RTC 112 this morning. That was where the letter was transmitted to Attorney Valentina of the Senate Legal, who was representing the Senate in the hearing of the writ of amparo. Yun ang istorya nun. So the request was go back to the Senate. Ay sabi ko maganda, if that is your request, because that is precisely what the members of the minority wanted. Hindi ba? So no question. O ba't may question ngayon? Nalilipat natin, binalik natin sa Senate custody. Ano? And then also, to be fair to the OSAHA, every day, they monitor wherever that person is. Kahit na nung dinala natin yung si Colonel something sa Muntinlupa, mayroon tayong sa Pasay City Jail, si Balad ba yun? You don't need to have an OSAA there the whole day, 24 hours. It's not necessary. The important thing is it's under the custody of a legal custody. Yun ang importante ron. So hindi kailangan nakabantay OSAA doon. Now, if you want to change the rules, then you propose some amendment to the rules na gusto niyo OSAA nakabantay kahit saan natin ilagay. Alright? Now, maraming nabanggit kaya isa-isa natin to. Pasensya na kayo. Ang Witness Protection Program, ang pagkakaalam ko, magkakaroon ng immunity from criminal prosecution. So kung natatakot sila sa kanilang security, bilyon-bilyon ng pera nila Ang dami nilang pwedeng bayaran security guard Kahit 1,000 security guard kaya nila Bakit kailangan ang gobyerno? Ay galit na ang mga tao dahil hindi nga natin malaman kung ilan yan, kung nangyari nga yan, kung sila nga yan, hindi po ba? Kaya we were just trying to be prudent. Konting konting hinay. Huwag yung sasabihin natin. Kaya sabi ko, ba't tayo nagmamadali? I'm not pertaining to any senator. Bakit, sana do not feel alluded to if I don't mention your name. Di ba? And then, state witness, there is no other direct evidence available for proper prosecution So, it is not applicable to the Discayas. At saka hindi rin pwede sapagkat ang pananaw ng karamihan, ang pananaw ng taong bayan, sila most guilty. Ang pwede sa Witness Protection Program, yun, not the most guilty. Ayun ang sinasabi ng batas. Anyway, as I said, the Senate President has the power to order the transfer. And if I have used a word that does not conform to your palate, then pagpasensyahan nyo. Pag ganun, pagkat karamihan ng binanggit ko, opinion ko. Kung ako ini-interview ng media, I always, as far as I'm concerned, tell the truth. Pag ang media kausap mo taong bayan Ganun yun. Kaya iniiwasan ko na hindi ako magsabi ng totoo. Kung opinion ko hiningi, binibigay ko opinion ko, hindi ko tinatago. So if you don't like my opinion, I'm sorry, Mr. President. But that's how it is. Thank you. Yeah, Mr. President. What is the pleasure of the minority leader? Yeah, Mr. President, because I mentioned some of that, may I be allowed to interject? And then, of course, it is the pleasure of the Senate President if he wants to answer again. The minority leader is recognized. Thank you, Mr. President. Unang-una, Mr. President, sa rule, verbal lehis. Kapag ka very clear, plain interpretation. Move to the lower chamber. There's an ongoing press conference by, I think, Deputy Speaker Ronnie Puno. Deputy Speaker, no? I'm not sure. Hindi ko alam. Paano bago lang siyang Bago lang siyang congressman. Yeah, but, hindi ko alam. Deputy Speaker, but he's Ronnie Puno. He's one of the more senior political figures in Congress. Head ng DILG dati, di ba? Let's listen in. So that's because of that, medyo
parang matahimik kami, hindi na naman kayo, inaano na, wala tayong magagawa eh. Yun talaga yung opinion ng bata, ganyan. Pero siyempre, parami nangyari. Bago ko bigay sa inyo ang aming presentation on the actions that we in the party have decided to make, ikwento ko lang sa inyo, dalawa pang bagay. Kanina, tanghali, pumasok siya sa opisina ng majority leader. Sinara niya yung pintuan, tapos sabi niya, everybody sit down. No? I want to tell you about my plans for what to do with Congress, sabi niya. I am running for speaker, sabi niya. No? Tapos lumapit siya sabi niya, ikaw, sabi niya, if you will join me, I will make you deputy speaker. Ganun ang mga salita-salita niya. So, siyempre nagulat lahat doon. Ano? Wala naman nag-react masyado. Si majority leader, siyempre, was the gentleman that he is, pinabayaan lang siya. And then, sabi niya, well, why are you here? Ginaganyan siya. No? So anyway, nagkaroon sila ng mga insidente doon. Hindi umalis, siyempre hindi naman pinapaalis dahil mabait yung mga na-adapt na niya doon eh. So walang nangyari, and then lumabas siya. No? And then, but I think, dito, kung kagagaling ko lang sa session hall, sa plenary, umiikot siya ngayon, he is campaigning to be speaker. And sinasabi niya, he is going daw to declare all seats vacant, mga ganyan, kung anong sinasabi niya na, alam mo, for us who are there, na, di gawin mo yung gagawin mo, pero, parang wala sa lugar, parang hindi dapat actions ng mga congressman na maayos ito. And itong pinag-aalala namin, na baka akalain ng ating mga kababayan, lalong-lalo na ngayon that Congress is under siege. Lahat kami, we are under a microscope. Diba? Tinitignan kami about our behavior, our everything. Diba? And kami, we want to be upfront about everything. We want to disclose whatever needs to be disclosed, salin, kunin nyo lahat yan. We're trying our level best to earn the trust of our people. Okay? So medyo mahirap itong biglang may papasok na gino that will distract everybody from the serious stuff that we are doing. And with misguided behavior, will direct the people's attention to things that are not true, to things that are not proper, and to things that should not be discussed in a responsible gathering like Congress. Okay? So dahil dyan, nagdidesisyon kami na maybe, kumbaga, kahit na ba may mga anak tayo na mahal naman natin, naintindihan naman natin, na bata pa sila, na dapat talaga tuturuan natin, di ba? Tutulungan natin na makarating sa tamang lugar. May panahon na talagang ang damage na ginagawa ay lumalabas na sa ating bakuran. No? So this is not just a damage to NUP anymore. Kasi kung yun lang, talagang pagpapasensya namin lahat yan eh. Dahil alang-alang sa kanyang tatay, no? But the damage is going everywhere. No? Tinitira yung Senate President. Tinitira yung ating Senate President pro tempore, who is the head of the Blue Ribbon Committee. Tinitira lahat ng cabinet members. Yung Justice, yung DILG, yung DPWH at a time, when it's a very sensitive period, not just for us here in the House of Representatives or DPWH, but the whole country. Kasi we have to resolve this issue of the, mga flood control and so on. And hindi maganda na nabababo yan, natatabi, and then kung ano-anong mga lumalabas, na parang hindi naman seryoso, kundi ang balak lamang is manggulo. Okay? So, dahil gusto namin ipakita sa Kamara na hindi kami sang-ayon sa ganyang klaseng behavior na will be disruptive to Congress, will be disruptive to the orderly running of our government, naisip namin na we have to do something. And malungkot kami dahil gagawin namin ito. This morning talaga, in fact, hindi kami unanimous sa partido. And NUP, kadalasan unanimous naman kami talaga eh. Pero hindi kami unanimous. Dahil lang iba nagsasabi, hindi, pabayaan na lang natin, let's just time it properly. Wag na lang muna natin gawin itong gagawin natin. Kaya lang, we said that last week. And habang tumatagal, mukhang hindi humuhupa eh. Parang nagagasolinahan eh, lalong tumitindi ang sunog. So sabi namin, hindi, pananagutan ng partido namin, it's our responsibility
to our districts, di ba? Sa aming mga distrito, na dapat naman sabihin ng mga aming botante na may seryoso naman kami mga tao dito at wala naman kaming pinapayagan na ganyan mambababoy na lang sa mga institusyon natin sa gobyerno. Kahit galing sa tao na is not well. Okay? So, ito ngayon ang amin. So, natapos kami sa ganito. Sige, let's bring it before the Ethics Committee. Because what is important here is not the culpability of the individual. Ito i-emphasize ko to Hindi kami nanghahabol ng tao dito. It's not culpability of the individual that we are focusing on. We are focusing on the standard of behavior that is expected from us here. Ano ba talaga yung dapat maging palakad namin sa aming paglingkod dito sa ating bayan, di ba? In fact, pumunta kami kay Speaker. Sinabi namin gagawin namin to. Ayaw namin gawin ito kasi ayaw namin ma-distract yung tao sa mga importanteng dapat isipin, Pero sabi namin, pag hindi natin in-address ito, parang pinabayaan na lang natin yung kahit ano na lang behavior ng congressman pwede dito sa Congress. Kung ano-anong dahilan pwedeng gamitin, di ba? O medyo nagkasakit ako, o medyo may high blood ako, kaya uminit lang ulo ko, ganyan. No, actually, there are absolute standards of behavior that we have to apply on ourselves. Okay? At kung i-apply namin sa sarili namin yan, we have to apply it even to those people that we care about. The people that we love. Okay, ang daming ganap. You just heard a press conference by Congressman and Senior Deputy Speaker, I think, Ronnie Puno. Dahil magkasama sila sa NUP Oo. ni Barsaga. Oo. Na nag-resign na. Diba? Talking about the young Kiko Barzaga, ang sabi niya, pumasok daw sa kwarto kung saan nandun yung mga congressmen. Sa meeting. Sinara yung pinto at sinabi na he wants to be speaker. At ito lang gusto niya gawin. Gusto niya i-declare lahat ng seats vacant. Sabi niya na bigla ata sila. So that among other things na ina-address nila as sa party yung NUP. Anyway, Ami and Ron, let's bring in our guest for today, House Minority Leader Congressman Nonoy Libanan. Sir, magandang hapon and thank you for joining us. Magandang hapon, Congressman. Ay, nawala. Hi, Congressman. Nawala siya. Nag-aayos siya kanina Inaayos niya yung kanya yung video. Okay. Nawala yung we'll screen. bring him back in when he gets back in. Anyway, yung pero paliwanag mo yung context. Paliwanag pa dahil kanina nagsasalita si Senate President Tito Soto. Sa Senado. Hindi natin alam. Ano ba yung context na yun, di ba? Sunod-sunod na. Kailangan ipaliwanag natin. Sunod-sunod na niratrat siya ng minority. There was Robin Padilla, there was Marcoleta, there was Alan Peter Cayetano. Andito na si Congressman. Anyway, si Congressman Libanan is already here. Congressman Libanan, magandang hapon. Thank you for joining us this afternoon. Magandang hapon, Congressman. Hi, Congressman. Magandang hapon sa Historicon at saka sa ating mga host. Si Ed. Kong, are you enjoying the view? Secretary Ronald, mabuhay po kayo. Kong, are you enjoying the view kanina sa Senado tsaka dyan sa House? Parang maraming nangyayari. Hindi ko napanood yung Senado pero mukhang napakarami namin kanina at hanggang ngayon wala pa naman kaming fireworks. So mapapalitan ba si Speaker? Will you do a Senate? Yan lang ang tanong ng lahat, Congressman. Kasi hindi mawala-wala yung usap-usapan na mukhang meron tuloy-tuloy yung movement Iba-ibang names yung nababanggit na baka pumalit. Ngayon si Barsaga naman ang lalaban. Ano ba talaga ang status? Last week si Toby Chanco. No, nung SONA, nung before the SONA, si Albi Benitez. Si Albi. Ngayon, ano talaga? Ngayon, Ami ang pinakamalakas, si Barsaga. Oo nga. Nakausap ko nga si Barsaga at nilapitan po kami at kinakampanya kami dahil gusto niyang tumakbong speaker. Pero sinabi ko sa kanya na hindi naman po kami kasali sa boto ng speaker dahil sa majority, At may nilapitan siyang kinakampanya niyang mga congressmen and women na hindi niya kilala. So, ito po ay hilaw yung kanyang sulong at hindi ganun kadali. Alam niyo po, para palitan ng speaker sa House, ang rules po namin, Section 13, ay sinasabi na kailangan ng majority of all the members of Congress para palitan po ang speaker. Medyo kailangan seryosong motion yan.
Ang sinasabi niyo ba, Kong, hindi seryoso itong mga efforts na palitan si Speaker? Sa basa ko po, kasi yung numero hilaw at saka yung effort hilaw, matagal na po tayong naging membro ng Kongreso at hindi ganito po ang usual na naghahangad na maging Speaker. So yung numero Pero sa po... naririnig niyo po, Congressman, sino-sino yung mga nagbaback up? Siyempre, meron namang pinangahawakan kahit papano yan si Congressman Barsaga, no? Diyan basta-basta maglalakas ng loob kung tingin niya, nag-iisa siya. Sa ano po yung nababalita niyo? Sinong grupo ang nagbaback up sa kanya? Ang naririnig ko po sa majority ay medyo nga dudabli sila kung sakali man mag-motion siya to declare all positions vacant or the position of the Speaker vacant. May problema na kung sinong magsi-second demotion. Ganun na kadudabli. Kasi yung galaw niya sa plenary mukhang walang backup. So ang sinasabi niyo pero kakampi ba niya si Congressman Chanco, for example? Si Congressman Chanco sa si Albi, kakampi ba ni Congressman Barsaga? Wala po akong nararamdaman. Na gano'n. Pero sir, kahit hindi si Barzaga mismo ang tingnan natin, is there any serious attempt at unseating the Speaker and replacing him with somebody else? Whether it's Barzaga or not Barzaga, or it could be somebody else. Is there anybody else? Paningin ng minority po ay wala po kaming nakikitang at this point in time na ganun kaseryosong attempt to unseat the Speaker. Ang sinasabi niyo, Kong, kahit man lang mag-endorse, wala. Ibig sabihin, mag-isa lang si Barsaga. Paano? Niwala siyang partido eh. Niwala siyang partido ngayon. Nag-resign siya sa NUP. So, Lone Ranger siya. Lone Ranger siya at saka nasa independent minority siya. Wala siyang kasama. In fact, sa pagtatanong-tanong ko kanina, medyo alanganin pa siya sa grasp niya sa parliamentary procedures. Hindi niya alam kung kailan siya tatayo. So hindi lang Kong hilaw yung numbers, hilaw din yung gustong tumakbo? Tama po. Ikaw talaga. Hindi, sabi kasi ni Kong, hilaw daw yung numero eh. Tinatanong ko lang kung hilaw din yung gustong tumakbo. Si Ronald Llamas po yun. Okay. Sir, moving on, sir. Maraming nagtataka kanina, maraming nagtataka bakit ang dami namin. Mukhang 80% yata kami nasa plenary kanina. Talaga, 80%? Bakit nga ganon? Bakit nga ganon, Congressman? Pinatawag ba kayo? Wala namang nagtawag. Alam mo naman sa Kongreso, mabilis yung kalat ng bulong-bulungan, di ba? Pero sir, ano po yung bulungan that would interest 80% of the congressmen on a Monday? Kasi usually Monday tsaka Friday, Friday wala talagang session, pero Monday minsan uma-absent yung mga congressmen dahil mataas ang attendance, taas ng attendance. Yung ina-expect nila na magpa-file ng motion si Congressman Barsaga. Kaya siguro gustong mag-usyo kung paano niya gagawin yan. Naku-curious lang, more than anything. No, tama po, naku-curious ang iba. Kasi nagtatanungan nga kanina, bakit marami tayo? Bakit ganito karami ang Kongreso ngayon? Nagkagulat na parang, present kayong lahat. Iba ho kasi yung, iba yung curious, iba yung Pinatawag. Iba yung invested. Natutuwa. Iba yung natutuwa. Parang si Kong parang natutuwa eh. No? Hindi lang siya curious. Baka natatawa. Ayun nga, natatawa. Baka natatawa. Medyo ang Pero wala nagpatawag, Congressman. Walang nagpatawag. Bakit ganun karaming tao? Wala po akong naramdaman na ganung patawag. Sa amin sa minority, hindi naman po ako nagpatawag. So at may budget hearing po kami kanina sa Department of Agriculture, napaka-importante po. Yes. Oo nga eh. Sir, cambio lang ako, sir. Ano po bale? Ano yung magiging papel ng minority ngayon na ang daming nangyayari sa Kongreso, ang daming mga opinyon na maanghang tungkol sa mga congressman at napakainit ang issue ng flood control at maraming mga batikos po. I'm sure you've realized already na maraming bumabatikos sa Kongreso dahil sa flood control projects. Your thoughts po, where is how should Congress situate itself now
especially the minority. How does the minority view what's happening now in Congress? Ano po, Sec. Ronald, ang tungkol po sa flood control ay nagagalak tayo, may executive order na tayo na nilabas para imbestigahan po ito. Pero may nagpasa kanina ng House Bill para gawing regular and legislated na composition at creation ang mag-iimbestiga sa flood control para magkaroon ng contempt powers. Hopefully, maging mabilis po ito at maging agresibo ang membro ng committee. At sa gandang amin naman, sa minority, nakikita niyo po na kahit ganito kainit yung usapin, unti-unti nare-resolve natin kung anong dapat gawin at yung sa Senado at sa Kongreso at kung anong direksyon. At hindi lang ito naman ang obligasyon ng ating legislative na mga branches. Marami pa tayong dapat gawin. Isa nito ay ang pagbalangkas sa ating budget. At lahat po dito ay aktibo po ang 29 member ng minority sa House of Representatives. At sa ginagawang legislated commission na mag-imbestiga sa flood control, kanina 13 ang nag-file. Sa 13, 3 po ang majority, 10 yung galing sa minority. Ang ano lang natin, na inaasahan po natin ay makagawa tayo ng mga batas na hindi na mangyari yung mga ganito dahil nakikita po natin na bawat administrasyon may mga ganitong problema. Sana yun po ang maging direksyon sa ating mga pagtatanong in aid of legislation. Sir, a quick question lang, legal question actually, kasi you are also a lawyer. May tanong po kasi doon sa whether the commission created by the executive really has subpoena powers because it's only an executive commission. Order. And as well, whether it has the power to summon, for example, bank records, considering it's only an executive commission. You're a lawyer po, what do you think? Would it require, for example, legislated commission o pwede yung gawin ng isang executive body? Yun din ang hinahanap namin sa executive order kasi hindi namin makita yan. Kaya nag-advocate ang marami sa amin ng legislated na commission tungkol dito. Kasi wala silang executive, yung subpoena powers, wala po dyan. At sa proposal ay nilalagyan po natin ng recommendatory na recommendation nila para maobliga sila mag-recommend kung anong gagawin. At pangatlo, yung napaka-importante din po dito, yung legislated na funding requirement para hindi na sila maghanap kung funding saan kukuha ng pera para maimbestigahan nila ito ng malalim. Congressman, cambio din ako uli kasi nabanggit niyo yung may hearing kamo kayo sa agriculture. Opo. Merong lumalabas ngayon na pati daw yun merong anomalya parang flood control involving import licenses for agricultural commodities. Napakalaki din daw ng corruption diyan. Meron ba kayong balita tungkol doon? Saka lalakasan daw yung oversight para sa mga farm projects sa Visayas and Mindanao. Ano po ba yung mga findings naman doon sa inyo by way of agriculture? Sana po mabalangkas din natin ng malalim yan dahil isa po ito sa naririnig natin na nangyayari sa Department of Agriculture. Hindi lang ngayon pero kahit noon pa may problema tayo. Kaya nga nagkaroon tayo ng mga investigasyon tungkol sa mga agricultural products at ginawa nating heinous crime na yung smuggling. Yung smuggling ng agricultural products. Pero matututo na rin po ito sila. At sa katunayan, na-obserbahan na natin noon na ang Department of Agriculture minsan dati mas busy pa mag-import kaysa magpatanim sa ating mga magsasaka. Kaya kanina binalangkas natin yung budget ng Department of Agriculture na nasa 176 billion lang mo pala ang kanilang budget. At
napakaliit din ng 46 billion lang ang sa irrigation. Napakaliit lang pala ang inalat na budget sa kanila. Kaya kailangan po lakihan natin ang budget ng Department of Agriculture para mas dumami ang production natin sa ating pang-agrikultura at pangisda sa ating bansa. Hindi naman po napag-usapan yung smuggling kasi meron din daw malaking corruption scandal doon sa paggamit saka sa pag-issue ng import licenses. Yun na nga dahil nga sinabi nyo, napakalakas daw ng reliance sa importation imbis na i-develop. Meron din ba kayong mga na-uncover na ganyang anomaly? Well, naglabasan na nga po yan doon sa ating agricultural investigation ng 19th Congress. At kaya nga sabi ko na ang offshoot nito ay yung agricultural smuggling na ginawang krimen natin. Pero kung hindi lumabas, kung mayroon pa rin, pwede pa rin magbalangkas yan dahil yung kaninang nangyari, budget briefing pa lang po. At may plenary pa po tayo na mangyayari na next week ay sisimulan po natin. Kaya pa rin itanong yan sa plenary. Okay. Sir, balikan ko lang yung executive, the Independent Commission on Infrastructure. Kasi the EO that created the commission states that it has the power to subpoena witnesses and documents. However, it apparently does not have the power to cite people for contempt. So, ano po yung magagawa niya in terms of subpoenaing people? Can it force people to attend if they don't want to? Also, can it force the submission of bank documents? Can it force the submission of tax records? Yung ganun po. Again, I ask you that because you're a lawyer. Ano po talaga yung does it really have these powers or is it really just, I don't know, fantasy? Yun ang problema dyan, sir, dahil pag magsubpoena ka lang na wala kang contempt powers, parang anong mangyayari kung mag-defy yung iniimbitahan? So, kailangan may legislated na batas po tayo dito para mabigyan natin ng contempt powers na hindi siguro sa pwedeng gawin through an executive order. Hindi kaya. That's what you're saying po, hindi kaya i-force nitong commission na ito yung mga witnesses to appear? Paano kung wala kang kung wala kang subpoena powers, wala ka ring contempt powers? Oo nga eh. So, kung wala kang contempt powers, wala kang subpoena powers. Conversely. Bakit ka pa nag-commission? Bakit ka pa nag-probad? Kaya sinasabi ng iba, parang kulang sa ngipin. Oo. So, tama po yan. Pero pwede pa namang maghabulin natin sa pamamaraan ng batas. Kaya habang ino-organize nila ang commission, ginagawa na rin natin ang batas. Palagi ko hindi naman tayo mahirapan dyan kung sakali. Therefore, the legislated commission. Hindi, Congressman, kung itap nung commission yung bodies na pwedeng mag-issue na sabihin. Halimbawa, DOJ nag-set up na daw ng task force kasama NBI. Prosecutorial na yan pwede sila magpadala. Pwede silang magsabina, pwede silang mag-ano ng dokumento. Kung gamitin nyo ng commission, para lang mapabilis yung investigasyon, pag naghintay tayo na legislation, nabuti niya na siyam-siyam. Ang sinasabi ni Ami pwede bang gamitin? Ang sinasabi ni Ami pwede bang gamitin ng commission yung pwede bang task force ng DOJ? Pwede bang i-subcontract yung right to subpoena? Di ba, Ami? Hindi, isama na nila yung representative ng DOJ saka NBI nga. Para kung yung order manggagaling dun sa prosecutor or whatever. Diba? Does that work, sir? Does that work? Pwedeng gawin nila yun. Pwedeng gawin nila yun. Isama na nila. In fact, yan ang ating rekomendasyon noon na isama na yung NBI, yung Department of Justice, at saka yung Commission on Audit para magkaisa na yan. Para yan kaagad yan. Pwede yun kasi may mga powers po din po ang NBI at saka yung Commission. Kasi hindi lang naman yung para ipaalam sa tao, di ba? Talaga namang ang aim is to prosecute Hindi bilis-bilisan na. Di ba? On a different note, Kong, paano nung bago ma-appoint si Mayor Magalong,
nag-issue ng statement si Congressman Saldico na bakit kinoconsider si Mayor Magalong nag-prejudgment na siya laban sa kanya at iba pang congressman. No? Ano bang tingin ng mga nung House? May sympathy ba kay Congressman Saldico doon sa niraise niyang issue against Mayor Magalong? Alam niyo po, in-raise na ang issue na yan at nag-organize na po ang ating Pangulo na isinama si Mayor Magalong on an advisory level. Kaya sa akin po, inirerespeto ko po yung decision na yun kasi di hamak, nag-imbestiga na ito si Mayor Magalong, yung SAP 44, siyang nag-imbestiga niyan at ma-advisean din niya yung commission kung saan magsisimula, paano gagawin, at marami siyang experience po sa mga ganitong bagay. Kaya siguro hindi naman siya magkaka-influensya kung anong magiging yung kanyang prejudgment kung mayroon man, pero ang importante yung direksyon ng investigasyon. Sir, if I may, last question from me. Doon pa rin sa subpoena powers, I understand DOJ and BI, they all have powers to subpoena. However, is it a blanket power to subpoena or can they only subpoena if there is already a criminal case filed or a complaint filed against the suspect? And also, does the suspect or the accused have the power to disregard the subpoena, thereby making it an invitation only? In other words po, hanggang anong limitasyon ng mga power na yan, ng executive? Yung sa tingin ko po, kung mag-iimbestiga po dyan, ay unahin po yung 15 na mga companies na tinukoy po ng ating Pangulo. Di po ba? Pangalawa, yung para mas mabilis, yung suggestion ni Ma'am Ami na isubpin na yung documents through NBI or DOJ. Dahil alam niyo, magagaling ang mga abogado niyan at pwedeng questionin yung powers na yan. Doon po tayo nag-aalala. Pero kung nakikita natin, Department of Justice na nakasama sa investigasyon, yung NBI nakasama sa investigasyon at saka yung Commission on Audit, pwede naman sila sumama dyan at i-expand yung powers din ng commission na yan, na independent commission. Madali naman mag-file Ed ng complaint, taxpayer complaint. Ang dami nakafile na ganun sa Supreme Court. Kasi sa ngayon po ay isang investigasyon yan na habang iniimbestigahan mo, doon mo isi-segregate kung saan na ng administrative case at saan yung criminal case po sa pagkakalat mo ng ebidensya. Okay. Rob. Yeah. Okay. Yan pa? Yeah. Okay. Maraming salamat for joining us this afternoon. Minority Leader Marcelino Libanan, dating Immigration Commissioner, di ba? Yes. Salamat, Kong. Thank you, sir. Thank you, Congressman. Long time no see, Kong. Maraming salamat sa Historicon at sa inyong lahat. Ed, Ronald at Ma'am Ami, mabuhay po kayong lahat. Thank you, sir. Thank you. Okay, maraming salamat for joining us today. Aming Pamintuan, Editor-in-Chief ng Philippine Star, Tito Ral Llamas, our resident political heckler, at yung mga pare ng Don Bosco Batolao. Bro. Pare, araw-araw yung mga pare sa atin, niwala. Bro. At yung buhaya, yung guest. Ano ba pangalan nito? Si Bu. Ano ba to? Paano niya Bu? Ano ba to? Short for buhaya. DPWH, contractor. Oy, wala akong sasabing gano'n, ha? Hindi, tinatanong ko nga eh. Ambi ko sumagot dito. Ano ba to? Wala akong sasabing gano'n, ha? Okay, goodbye na sa inyo. Maraming salamat for joining us this afternoon. At goodbye. Sorry, just again tomorrow 4 p.m. for the story. May extra pala tayo. I'm Ed Lingao. We have one news all sides all the time. This is the Story Conference Group or the Storycon Group.